Kabanata 221. Bago pa man siya makatawag, tumawag si Hector. Agad itong sinagot ni Amanda at inilagay siya sa speaker. "Oy, Hector. Inalis na namin ang mga headline at nakikipag-ugnayan ako sa iba pang kumpanya ng media. Kumakalat ang balita ng grabe, at galit na galit ang tatay ko dito. Nagsasagawa ng board meeting ang kumpanya at gusto nila tanggalin ako bilang presidente." "Ha? Bakit? Bakit kanila inaalis sa posisyon mo? Makinig ka sa akin," putol ni Hector. Tamping down his agitation, he continued, "Walang nakikinabang mula dito. Kung bumaba ang mga sterling, ang mga whites ay hindi rin mamumuhay ng mataas na buhay. Sinusubukan ko ang aking makakaya na linisin ang gulo ngayon, kaya pakiusap, itigil ang pagpapalala sa akin. Makipag-usap sa iyong mahal na anak na babae at itigil ang paglalantad ng mga pribadong bagay ni Charlotte." Habang sinusubukan niyang saktan si Charlotte, nasasaktan din niya ako. "Alam ko, naiintindihan ko. Hector, makinig ka sa paliwanag ko. Let's stop now. I'm begging you. I won't mention divorce for now, so please stop making things worse kaysa sa kanila na. Huwag gumawa ng higit pang problema para kay Charlotte o alinman. Basta, tumigil ka na." Sa sandaling iyon, tinapos na ni Hector ang tawag. Sa malalim na pagkunot ng noo, itinaas ni Amanda ang kanyang ulo para titigan na parang mga punyal si Charlotte. "Kasalanan mo ang lahat, bastos ka." Hindi rin alam ni Charlotte kung ano ang sasabihin doon. Narinig mo siya. Hinila ni Amanda si Charlotte palapit at ngumisi, ginagawa na ng mga sterling ang kanilang pinakamahusay na alisin ang balita. Magmadali at magparehistro sa kanya ngayon upang tapusin ang bagay na ito. Kung hindi, sasabihin pa rin namin sa mundo ang tungkol sa tatlong bastard na iyon. Kinailangan itong harapin ng Sterlings dahil kasali si Hector. Gayunpaman, ang mga little bastard na iyon ay hindi kay Hector, kaya naiintindihan ko. Alam na alam ni Charlotte na kapag hindi niya ginawa ang sinabi, siguradong magsasapubliko sila Amanda at Luna ng mga bata. Kahit anong babala ni Hector sa kanila, gagawin nila ang lahat para mawala siya sa gitna ng kaguluhang ito. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon. Bilasan mo at bumalik ka sa loob. Itinulak ni Amanda si Charlotte pabalik sa gusali. Samantala, naghihintay pa rin si Tevin sa parehong lugar. Nang makita niyang bumalik si Charlotte, lumaki ang ngiti sa kanyang mukha. Masunurin, umupo si Charlotte sa upuan at inabot muli sa staff ang kanyang mga dokumento. "Napag-isipan mo na ba?" tanong ng nasa katanghaliang gulang na tauhan. "Oo," bulong ni Charlotte habang tumatango. Nang walang sinasabing anupaman, sinimulan ng kawani ang proseso ng pagpaparehistro. Ito ay isang simple. Ang kailangan lang gawin ng dalawa ay kumuha ng litrato at pirmahan ang mga papeles. Akmang tatokan na ng staff ang mga papel, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang biglang pumasok sa loob ng gusali at hinarangan ang mga labasan. Isang matayog na figure ang pumasok mula sa labas. Habang ang araw ay sumisikat sa kanyang likuran, ang kanyang anino ay nagbabadya, at nagbibigay sa kanya ng isang malayo at dominanteng presensya. "Wow! Ang gwapo niya!" Nang makita ng staff ng pagpaparehistro ang gwapong lalaki na pumasok sa gusali, tinitigan siya nito na may paghanga sa kanyang kagwapuhan. Ang kanyang kamay na may hawak ng selyo ay patuloy na pumapalibot sa mga papel niya. At halatang nakalimutan na nila Tevin at Charlotte. Bakit siya nandito? Nataranta si Amanda. Gayunpaman, mabilis siyang natauhan bilang siya nagmamadaling hinimok ang mga tauhan, "Bilasan mo at tatokan mo ito." Isang card ang lumipad patungo sa kanila, na gumalaw sa ilang hibla ng buhok ni Charlotte habang dumaan ito sa kanya at pagkatapos ay hiniwa ang likod ng kamay ni Amanda, na naging dahilan upang damyugo ito. Ang card ay dumapo sa mesa sa harap mismo ng mga tauhan, na nakatanim sa pagitan ng kanyang selyo at ng dokumento ng kasal. Bilang resulta, ang selyo sa halip ay ginawa sa card. Sa lahat ng ito, si Charlotte ay pabitin ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa, at ni hindi niya alam na may tao na dumating sa likod niya.
Napasigaw si Amanda at binawi ang kanyang kamay habang ang mga tauhan ay napatalon sa kanyang mga paa sa gulat. Nahulog ang selyo sa mesa at gamulong sa mga kamay ni Charlotte. Doon lang siya bumalik sa katinuan at lumingon upang tumingin sa likod niya ng likas. At the sight of him, she stiffened. Why is he here? Isang malaking kamay ang mahigpit na bumaba sa mga balikat ni Charlotte habang ang isang pares ng malamig na mga mata ay nakatitig kay Amanda. Ang malalim na boses ay nagpadala ng panginginig sa buong gulugod habang siya ay nagsasalita. Ikaw ay isang matapang na maglagay ng iyong sarili sa mga kamay ng aking babae ng maraming beses. Parang may death wish ka talaga. Mr. Knock, mali ang pagkakaintindi mo, Bago pa matapos ni Amanda ang kanyang pangungusap, hinila na siya ng mga nasasakupan ni Zachary. Sinubukan niyang umiyak para humingi ng tulong ngunit mabilis na tinakpan ng mga lalaki ang kanyang bibig. Ang lahat ng mga tauhan ng pagpaparehistro, kabilang ang mga batang mag-asawang nagparehistro para sa kanilang kasal sa gilid, ay natulala. Don't worry, we'd never do anything illegal, paliwanag ni Ben na may mahinang ngiti. We'll settle this outside at hindi na makakaabala sa inyong lahat ngayon. Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng gesture. Agad na dinala ng mga bodyguard sina Amanda, Kevin, at ang dalawang bodyguard ng mga Whites. Hello, kumatok si Zachary sa mesa, na nagpabalik sa kanyang katinuan sa registration staff. Hello, sa wakas ay bumalik sa realidad ang ginang at nagtanong sa nanginginig na boses, ano, ang magagawa ko sa'yo? Pakitanggal lahat ng mga dokumento mula sa kanyang pagpaparehistro kanina, kasama ang litratong kinuha niya, ang papel na kopya, gayon din ang elektronikong kopya. Salamat, magalang na sabi ni Zachary sa kanya. Kasabay nito, ang kanyang mga nasasakupan ay nakatayo na sa gilid, binibigyan siya ng mataimtim na mga tingin at hinintay nilang gawin niya ang sinabi. Oo, gawawin agad. Agad namang na nagsipagtrabaho ang mga tauhan. Pagkatapos ng lahat ay tuluyang nabaling ang atensyon ni Zachary kay Charlotte. Marahan, hinila siya nito at pinaupo sa desk ng opisina. Ang matangkad nitong figure ay bumungad sa kanya na parang isang makapangyarihang hayop. Nilagay niya ang isang kamay niya sa tabi niya at kinurot siya ang pisngi gamit ang kanyang kabilang kamay, na pilit na tinitignan ang kanyang mga mata. Kitang-kita ni Charlotte ang nagngangalit na apoy sa kanyang mga mata, at malapit na siyang masunog hanggang sa malutong. Sa takot sa kanyang titig, mabilis na ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo at natakot na tumingin sa kanya. Ang magkabilang kamay niya ay pinipilipit ang manggas ng suot niyang sando habang nililibot ang kanyang mga mata. Para sa isang sandali, sa kanya nablangka ang isip. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Nalaman ba niya ang tungkol sa mga bata? Sasakalin niya ba ako dito at ngayon? Aalisin ba niya ang mga bata? Magsalita ka, sigaw ni Zachary. Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Charlotte bago niya itinaas ang kanyang ulo at nahihiyang tumingin sa kanya. Pinipisil na may tensyonado ng ngiti, bumulong siya, Mr. Knock, bakit ka bumalik? Ayaw mo ba akong bumalik? Naningkit ang mga mata ni Zachary na parabang siya ay isang mandaragit na malapit ng sumunggab sa kanyang biktima. Hindi, ako, si Charlotte ay nanginginig na parang dahon sa hangin, at hindi man lang siya makabuo ng pangungusap. Lalong tumindi ang galit ni Zachary nang makita ang mahiyain nitong kilos. Hinila niya ang nakapusod nitong buhok at kinaladkad palabas siya ng building. Natisod si Charlotte sa buong paraan palabas, at may ilang beses panganguntik na siyang mahulog. Sa paligid nila, ang mga nanunood ay mabilis na tumabi, sa takot na siya ay kumatok sa kanila. Sa bagay, isang malademonyong lalaki ang nasa tabi niya. Ang mamamatay tao na aura na ipinalabas niya ay isa na nakakatakot sa lahat. Bitawan mo ako, Zachary. Masakit, masakit. Sinubukan ni Charlotte na pakawalan ang buhok mula sa pagkakahawak nito ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang walang humpay na itinulak siya ni Zachary papasok sa sasakyan ay nakawala ito sa kanya. Ang anit niya masakit at sumigaw siya, anong ginagawa mo? Mabuti, pang-iinis ni Zachary, pwede mo akong sigawan,
pero parang bakla ka sa harap ng iba. Dahil doon, napaawang ang labi ni Charlotte at napayuko sa hiya. Siya lang sa mundo ang naglakas loob na makipag-usap kay Zachary sa ganitong paraan. Gayunpaman, kahit na siya ay matigas ang ulo at walang awa sa harap niya, hinayaan niyang pretuhin siya ng iba. Ito ay isang katotohanan, isang kaiyahiyang katotohanan. Sabihin mo sa akin, hinawakan ni Zachary ang mukha ni Charlotte habang tinanong niya ito, paano kanila bina-blackmail? Sa sandaling iyon, nagpanik si Charlotte. Hindi niya kayang ipaalam kay Zachary ang tungkol sa kanyang mga anak. Ngunit dito sandali, maitatago pa ba niya ito? Mahigit 10 minuto na ang nakalipas mula nang makita niya ang balita, kaya hindi niya alam kung gaano kalaki sa kanyang privacy ay ipinahayag sa publiko. Kahit na ang balita tungkol sa kanyang mga anak ay wala pa sa internet, ito ay malapit na. Ngayong kinuha na ng mga nasasakupan ni Zachary si Amanda at ang asawa nito, sigurado na siya na tatanungin sila sa lalong madaling panahon. Para protektahan ang kanilang sarili, sigurado si Charlotte na sasabihin nila sa kanya ang tungkol dito na sikreto niya. Iniisip mo ba kung paano ka magsisinungaling sa akin? Patuloy na hinawakan ni Zachary ang pisngi ni Charlotte habang siya sumandal sa kanyang personal na espasyo. Sa tingin mo ba madali akong lokohin? Hindi. Mariing umiling si Charlotte. Hindi ko naisip na magsinungaling sa'yo. Seryoso ako. Kung si Charlotte ay hindi magpapasakop sa kanya sa sandaling iyon, siya ay tiyak na mapapahamak sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kung kaya niyang sumuko sa walang hiyang nakakadiri na sina Amanda at Luna, bakit hindi siya sumuko kay Zachary? Hindi nakakahiya na ibaba ang sarili sa harap ng kanyang tagapagligtas. May 5 minuto ka. Sa ngayon, nauubos na ang pasensya ni Zachary para sa kanya. Maging tapat ka at sabihin mo sa akin lahat. Una, ang babae sa video ay talagang hindi ako, mabilis na paliwanag ni Charlotte. I swear on my own life, hindi niya ginawa sa kotse kasama si Hector. Natahimik si Zachary. Ang tanging ginawa niya ay ipagpatuloy ang pagpikit ng mga mata sa kanya. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Magtiwala ka sa akin. Nang ibabaw ang pag-aalala sa kanya, hinawakan ni Charlotte ang kamay niya kanina continuing, I really didn't do anything inappropriate with Hector. He's already married. How could I na makasama siya matulog? Kung hindi siya kasal, gagawin mo. Tinaasan siya ni Zachary ng isang kilay. Hindi. Muling umiling si Charlotte. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko gagawin. Magulo ang iyong mga iniisip. Hindi mo magagawang linawin ang mga bagay-bagay kahit nabigyan kita ng 1 oras. Pinutol ni Zachary, kaya magtatanong ako sa iyo at sasagutin mo sila. Okay. Mahinang tumango si Charlotte. Nagkita kayo ni Hector kagabi. Tinitigan siya ni Zachary na may masamang tingin. Oo, totoo ang sagot ni Charlotte bago siya mabilis na nagdagdag. Pumunta nga ako sa restaurant na iyon para kumain, pero ako ay sumama sa kaibigan ko. Nakasalubong ko si Hector sa restaurant, at kasama niya. Sa sandaling iyon, tumigil si Charlotte, nag-aalangan kung dapat niyang ibunyag ang hitsura ni Helena kagabi. Gayunpaman, pinunan ni Zachary ang mga pagkukulang para sa kanya. Kasama niya si Helena. Paano mo nalaman iyon? Biglang nanlaki ang mata ni Charlotte. Ang babaeng nakikipagtalik sa kanya sa kotse ay si Helena, dagdag ni Zachary. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Sa ngayon, ang mga mata ni Charlotte ay maihahambing sa mga platito. Omniscient ba siya? Paano kasi alam niya lahat? Sa tingin mo ba lahat ay kasing tanga mo? Hinaplos ni Zachary ang likod ng ulo niya. Aaminin ko na hindi ako ganoon katalino, ngunit maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo nalaman ang tungkol doon? Si Charlotte ay hinila ang manggas niya. Sa totoo lang curious ako. Sa simula, ayaw ni Zachary na magdetalye tungkol sa mga kababaan at nakakainip na bagay, pero bumigay siya ng makitang masigla si Charlotte. Unang-una, nakita ko ang iyong katawan, at ito ay mas maganda kaysa sa babaeng iyon sa video. At saka, ikaw ay napakawalang karanasan at pipi, paano posibleng ikaw ang nasa itaas? Ikaw, nang marinig ang kanyang prangka na sagot, namula ang mukha at tenga ni Charlotte.
Mga salita ang tumakas sa kanyang isipan. Pangalawa, ang sinumang may malinaw na pag-iisip ay hahanapin ang pinagmulan ng mga intimate na larawan at video kung kailan nakikita nila ang balita. Malalaman nila kung aling kumpanya ng media ang unang nag-ulat tungkol dito at mag-iimbestiga kung paano nakuha ng kumpanya ang impormasyon upang makilala ang babae sa video. Pagkatapos ng isang post, siya ay nag-scoffed sa paghamak. It's such a lowly trick that even a random bodyguard of mine kayang hawakan ng maayos. Oh, tumango si Charlotte bilang realisasyon. Hindi ito ang gagawin ng bossy CEO in romance. Siya ay magagalit kaagad pagkatapos ng balita at tanungin ang babae. Pagkatapos nito, parurusahan at pahihirapan niya siya. Nawala ka na ba sa isip mo? Bulalas ni Zachary. Yung kayang pamahalaan ng isang matagumpay na organisasyon ay hindi mga tanga. Sino ang gagawa ng gayong rookie na pagkakamali? Ang mga nabasa mo ay isinulat ng walang utak na mga tanga. Habang binabasa mo ang mga ito, magiging gagaw ka. Tumigil ka sa pagbabasa ng basurang yan. Oh, napabuntong hininga si Charlotte. Maingat na tinanong niya, tungkol sa lalaking taga T-Nation. Nag-imbestiga ka ba sa kanya rin? Kailangan ko pa ba siyang imbestigahan? Tumango si Zachary. Siguro naisip ng mga babaeng white na ikaw ay ang nasa video na iyon sa balita, kaya sinimulan ka nilang takutin ng lumang insidente ni Escort muli. Dahil alam mo ang lahat, bakit mo ako hinihiling na magpaliwanag sa iyo? Napakatalino niya, walang hindi napapansin sa kanyang mga mata. Natakot ngayon si Charlotte na hindi niya mailihim ng matagal ang kanyang mga anak. Hindi na lihim na kumuha ka ng escort. Binigyan siya ni Zachary ng masamang tingin. Tsaka, di ba napabalita na ang pangyayaring iyon, bakit ka pa pinagbantaan ng mag-ina? Ikaw dapat ay may iba pang sikreto. Dahil doon, bumilis ang tibok ng puso ni Charlotte. Katulad ng naisip ko. Look at your shifty eyes. Siguradong nag-iisip ka na naman ng mga paraan para lokohin mo ulit ako, di ba? Ngumisi si Zachary. Ako ay hindi mag-aabala sa pagdiin sa iyo upang ibuhos ito. Sa halip, tatanungin ko ang mga nakakaalam nito. Hindi, Mr. Noct. Sa sandaling iyon, ang boses ni Ben ay nanggaling sa labas. Magsalita ka, utos ni Zachary. Nagawa ko na ang hinihiling mo. Dahan-daang nagsumbong si Ben kay Zachary. I've made arrangement for those people, and all that left is your interrogation. Inalis na rin namin lahat ng balita. Ang impormasyon ni Miss Wind ay hindi na makikita sa internet o iba pang pagsasahimpapawid ng mga channel. Tapos na ang insidente. Nakipag-ugnayan ako sa lahat ng media outlet. Simula ngayon, nagkasundo na sila na hindi na kumilos sa anumang tip-off na natatanggap nila tungkol kay Miss Wind, kahit sino pa ang magbigay sa kanila ng impormasyon. Gayun din, ang proyekto ng Sterlings ay nahinto. Nang matapos si Ben sa kanyang ulat, tumahimik ang lahat. Nakatitig kay Charlotte, inutusan ni Zachary si Ben, dalhin mo ang mga white sa secret room. Tatanungin ko sila sa sarili ko. Oo, sir. Pagkatapos ay dahan-daw ang umandar ang sasakyan. Nang ilabas ni Charlotte ang kanyang telepono upang tingnan ang balita, napagtanto niyang totoo ang mga salita ni Ben. Lahat sa kanya ang impormasyon ay nawala mula sa internet. Maging ang mga trending headline ay napalitan ng mga iskandalo ng iba pang celebrity. Nang hinanap niya ang kanyang pangalan at ilang keyword na may kaugnayan sa balita, walang lumabas na resulta. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Ngayong may oras na siyang pag-isipan ang mga sinabi ni Zachary, muli siyang natigilan. Mr. Noct, since it's na-resolve na ngayon, hindi mo na kailangang tanungin sila, di ba? Isa pa, wala itong kinalaman kay Mr. Sterling, bakit mo itinigil muli ang kanyang proyekto? Anong mali? Nagsalubong ang kilay ni Zachary, at hindi nasisiyahan. Nagdaramdam ka pa rin sa dati mong siga. Hindi, mas mabuting manahimik ka na lang. Hinawakan ni Zachary ang kanyang baba at binalaan, kung magmamakaawa ka sa kanya ngayon, mamamatay siya sa isang mas kakilakilabot na kamatayan. Nang marinig iyon, nanatiling tikom ni Charlotte ang kanyang mga labi, at hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata siya ay maaaring makakita ng layuning pumatay,
At batay sa kanyang nakaraang karanasan, alam niya kung ano ang paparating. Ang higit na pananabik ni Hector para sa kanya, ang mga White ay mas ita-target siya. Katulad nito, kung mas naaawa siya kay Hector at nagmakaawa para sa kanya, mas malala ang pakikitungo ni Zachary sa kanya. Kaya naman, ito ay pinakamahusay para sa kanya na huwag magbanggit ng isang salita tungkol kay Hector mula ngayon. Gayunpaman, ang inaalala ni Charlotte ay kung malalaman ba ni Zachary o hindi ang tungkol sa mga bata sa pamamagitan ng kanyang pagtatanong kay Amanda. Sakto namang nagring ang phone niya. Galing iyon kay Luna. Sinilip ni Charlotte si Zachary bago niya tinanggihan ang tawag. Hindi nagtagal, nagpadala ng mensahe si Luna. Charlotte, sabihin kay Mr. Knock na palayain kaagad ang aking mga magulang, o kung hindi, sasabihin ko sa mundo tungkol sa iyong mga masasamang bagay. Nakatitig sa mga salita, nagsimulang tumibok ang puso ni Charlotte. Bagamat hindi nang ahas ang mga kumpanya ng media na magulat ng anumang bagay tungkol sa kanya pagkatapos ng mga pagbabanta ni Zachary, maaari pa rin siyang ilantad ni Luna ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ito ay modernong panahon at walang sinuman ang may ganap na kontrol sa sinuman sa internet. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 225. Higit pa rito, hindi posibleng mapatay ni Zachary sina Simon at Amanda. Ang sandali na natatakot sila para sa kanilang buhay, ibubunyag nila ang lahat ng sikreto para protektahan ang kanilang sarili. Kaya naman, ang pinakamagandang resulta para sa kanya ay pigilan si Zachary sa pagtatanong sa kanila sa unang lugar. Sa ganoong paraan, matatapos ang lahat bago pa mawalan ng kontrol. Gayunpaman, ito ay isang bagay na mas madaling sabihin kaysa gawin. Habang nasa malalim na pag-iisip si Charlotte, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang hindi pamilyar na numero mula sa M-Nation na nagtapos sa 7,777. Kaagad, nakilala ito ni Charlotte bilang numero ni Michael, dahil gusto niya ang numerong 7. Kaya naman, agad niyang tinanggap ang tawag. Hello, Charlotte, okay ka lang? Mahina at nababalisa si Michael. Nabalitaan ko lang ang nangyari sa iyo. Masyadong nakakakilabot ang mga taong iyon para siraan ka ng ganito. Okay lang ako, Michael. Huwag kang mag-alala. Naayos na ang lahat. Bago pa natapos ni Charlotte ang kanyang pangungusap, kinuha ni Zachary ang kanyang telepono at inilagay si Michael sa speaker. Sa kanyang biglaang pagkilos, sinubukan ni Charlotte na bawiin ang kanyang telepono, ngunit pinigilan niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang palso. Naresolba na. Paano mo naresolba? Ang boses ni Michael ay naglakbay mula sa mga nagsasalita. Ako lang ay hiniling sa aking tiyuhin na makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng media. Kung kinakailangan, maaari akong maging saksi na kasama mo ako kagabi. Hindi mo man lang. No need to trouble you, Mr. Brown, pinutol ni Zachary ang mga salita ni Michael. Zachary sounded polite, pero naririnig ni Charlotte ang kanyang mayabang na tono. Pansamantalang tanong ni Michael, Zachary. Kahit na ang iyong ama ay kailangang tawagin ako bilang Mr. Knock, ngunit sa halip ay tinatawag mo ang aking pangalan. Gaya ng inaasahan sa isang matapang na binata, pang-iinis ni Zachary. Mr. Brown, nabalitaan kong mahina ka sa kalusugan. Magpahinga ka na lang muna at get well soon. Ikaw, hindi pa natatapos ni Michael ang kanyang pangungusap nang ibinaba na ni Zachary ang tawag. Saglit na tinitigan ni Charlotte si Zachary na nanghina ang pangabago niya maalala ang sarili. Paano pwede bang? Mukhang nakalimutan mo na akin ka na. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Zachary habang siya ay ginamit ang telepono para tapikin ang mukha ni Charlotte. Nakipag-date ka sa ibang lalaki sa likod ko. Ang talino mo. Hindi yun date, sigaw ni Charlotte. Paano mo nabago ang iyong kalooban ng napakabilis? So much for sinasabi na ang mga walang utak at dominanteng CEO ay umiiral lamang. Ang balita ay peke, kaya hindi kita pinanagot. Gayunpaman, totoo na nagpunta ka sa isang secret date kasama ni Michael.
Habang nagsasalita ay niluwagan ni Zachary ang kurbata at lumapit sa kanya. Mukhang kailangan kong mag-iwan ng marka para maalala mo ito. Anong ginagawa mo? Mabilis na lumayo si Charlotte sa kanya. Nasa sasakyan tayo. Stop sa mga kalokohan. Oo, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang totoong car sex. Tulad ng isang leopard, si Zachary ay sumugod sa kanya at inipit siya sa ilalim niya. Katulad ng ginagawa niya na nagpupumiglas, hinawakan niya ang kanyang mga palso upang itaas ang mga ito sa kanyang ulo. Dumampi ang manipis nitong labi sa kanyang mga mata, pisngi, pagkatapos ay sa labi. Dahan-dahan niyang kinagat ang mga earlobe niya. Magsalita ka, anong ginawa niyong dalawa kagabi? Wala, kinakabahang iniwas ni Charlotte ang kanyang mga labi. Nang ang mainit niyang hininga ay kumikiliti sa kanyang balat, isang pakiramdam na gumapang ang pamamanhid sa kanyang balat, na naging sanhi ng kanyang panginginig at pakiramdam na nakuryente. Anong klaseng relasyon meron kayo ni Michael? Dahan-daang bumaba ang mga halik ni Zachary habang bahagyang dumampi sa makinis na leeg ni Charlotte at collarbones. We're just classmates. Walang nangyayari sa amin. Patuloy na nanginginig si Charlotte at mahinang itinulak siya. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Nakasakay silang dalawa sa isang MPV. Kahit hiwalay sila sa driver's section at sa labas ng mundo, naramdaman pa rin ni Charlotte na hindi mabilang na pares ng mga mata ang nagmamasid sa kanila. Naalarma siya, nataranta, at nangangamba. Sa sandaling iyon, kinagat ni Zachary ang kanyang balikat, na nagpapaalala sa kanya sa sakit na siya ay kanya. Napaungol si Charlotte sa matinding paghihirap habang kusang itinulak siya muli. Nagring ang phone niya ng mga sandaling iyon. Nang lumingon siya sa screen, napagtanto niyang tawag iyon ni Luna. Ang pangalan na iyon ay isang shock sa kanyang sistema, na nagpapaalala sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Tama, pipigilan ko raw si Zachary sa pagtatanong kina Simon at Amanda. Sa isiping iyon, hinayaan ni Charlotte na bumagsak ang kanyang mga braso. Tumigil siya sa paglalaban sa kanya at kinagat si Zachary balikat na naghihiganti. Inipon niya ang lahat ng lakas niya sa kagat na para bang gusto niyang mapunit ang isang piraso nito. Gayunpaman, mukhang walang naramdamang sakit si Zachary. Hindi lang siya nilabanan o tinulak palayo, at patuloy na hinayaan siyang kagatin siya. Nang matikman niya ang mabangong amoy ng dugo ay tumigil si Charlotte. Papalayo sa kanya, binaril siya nito ng isang mapanlinlang na titig. Mabuti naman. That was the feral side of her na nagustuhan ni Zachary. Kinurot niya ang kanyang pisngi, marahan niyang hinaplos ang kanyang hinlalaki sa gilid ng labi niya kung saan naroon ang dugo nito. Gumalaw ang pagnanasa sa kanyang mga mata na parang paparating na bagyo. Ang kanyang Adam's apple ay umungol at siya ay namamaos na bamulong. Haharapin kita mamayang gabi. Pagkatapos, lumayo siya sa kanya. Kung tutuusin, may mga bagay na dapat gawin, at hindi siya ang uri na umiwas sa mga seryosong bagay. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Charlotte na dumaan sa kanya ang pagkakataong tulad nito. Mabilis niyang ikanawit ang kanyang mga braso sa leeg niya at sumandal para halikan siya. Natigilan si Zachary sa kanyang mga kinikilos, at natahimik na parang estatwa. Ang halik ni Charlotte ay parang apoy sa tubig, madamdamin at walang karanasan sa parehong oras. Ginagawa niya ang lahat para gayahin ang paraan ng paghalik nito sa kanya, na umaasang mananatili siya. Sa ganoong paraan, mapipigilan niya ito sa pagtatanong sa kanila, at mapapanatili niya ang mga bata sa sikreto. Ang hindi alam ni Charlotte ay naglalaro siya ng apoy. Hindi nagtagal, ginaisang ni Charlotte ang pagnanasang pinipigilan ni Zachary. Ngayon na out of control, siya muli siyang inipit sa ilalim niya. Habang pinaulanan siya ng mga halik, gumana ang mga kamay nito. Bagamat nanginginig si Charlotte sa takot, patuloy pa rin itong nakipagtulungan sa kanya. Hindi nagtagal, ang dalawa ay pinagsama sa isang symphony ng pag-ibig at puot. May ilang beses na sinubukang hilahin ni Charlotte ang kanyang kamisete para makita ang kanyang likod, ngunit siya ay laging nahuhuli ang kanyang kamay sa oras. Ang palaging sinusunod ay ang kanyang marahas na parusa para sa kanya. Sa kalaunan, siya ay naubusan ng lakas at tumigil sa pagsubok na suriin,
ngunit ang katotohanan na siya ay maingat sa kanya ang aksyon ay sa sarili nitong sagot. Si Marino ang bodyguard na nagmamaneho ng MPV noon. Pulang-pula ang kanyang mukha nang narinig ang kaguluhan sa likod niya sa sasakyan. Nakita ni Ben sa front passenger seat ang pamumula ng mukha ni Marino at bumulong sa kanya, "Eyes on the road, at wag mo na masyadong isipin." "Hindi, syempre hindi," nagmamadaling sabi ni Marino, "pero Ben, pupunta pa ba tayo sa secret room?" "Iyon." Pagkatapos pag-isipan ito, sumagot si Ben, "Hindi natin maaaring salungatin ang mga salita ni Mr. Noct, ngunit sa stamina niya, I'd say this will go on for a while. Kaya, mag-park muna tayo sa liblib na lugar." Naiintindihan. Hating gabi na nang matapos ang tunggalian. Noon, pagod na pagod si Charlotte. Makalipas ang ilang saglit sa pagkakahiga sa upuan, nahulog siya sa malalim na tulog. Isinuot muli ni Zachary ang kanyang damit at nagsimulang manigarilyo sa tabi niya. Nang makatitig siya sa natutulog na si Charlotte, ang mga masalimuot na emosyon ay umiikot sa kanyang mga mata. Nang maubos ang kanyang sigarilyo, binuksan ni Zachary ang isang piraso ng bintana ng kotse at nagbilin, "Tara na, balik muna tayo." "Ha? Hindi mo sila tatanungin?" Nagulat si Ben. "Hindi," ang mataray na sagot ni Zachary. "Ikulong ang mag-asawa ng ilang araw. Ilabas sila kapag malapit na silang mamatay sa gutom para maalala nilang mabuti ang araling ito." "Oo naman." Pagkatapos ay ipinaalam ni Ben sa iba pang mga nasasakupan ang tungkol sa desisyon ni Zachary habang bumalik si Marino papunta sa kotse at pinaandar ito. Tinakpan ni Zachary si Charlotte ng suit jacket at tahimik na pinagmamasdan siya sa gilid. Sa kanilang pagbabalik, nagtaka si Marino, "Ben, bakit biglang nagbago ang isip ni Mr. Noct? Dapat kasi may sikreto si Miss Wind na gustong itago sa kanya kaya hindi siya pupunta para tanungin sila. Ginawa niya iyon para hindi siya mag-alala." Kilalang kilala ni Ben si Zachary. "Oo," ungol ni Marino habang tumatango, "pero hindi ko pa rin maintindihan." "Hindi mo kailangang kunin. Tumutok lang sa kalsada." Hinampas ni Ben ang likod ng ulo niya. Nagising si Charlotte pagkatapos ng mahabang pagtulog. Nang gawin niya ito, napagtanto niyang nasa kanyang kama pabalik sa tirahan ng mga Noct, at bawat parte ng katawan niya ay nananakit. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang pagtulog, ngunit sa halip ay maraming mga katanungan ang lumilipad sa kanyang isipan, at ang pagtatanong, ang katotohanan, at ang sekreto. Ang mga pag-iisip na iyon ay nakapagpapahina sa kanya, kaya't nagpanik siya sa paghahanap sa kanyang telepono. "Anong hinahanap mo?" Isang pamilyar na boses ang naglakbay sa kanyang mga tainga bago lumabas ang lalaki sa dilim. Ang tanging paningin ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng pangamba. "Hinahanap ko ang phone ko." Kinakabahang tumingin si Charlotte sa kanya habang umuungol sa tahimik na panghihinayang. "Paano ako mahuhulog sa ganoong kalalim na tulog?" Inusisa na ba niya ang mga ito at nalaman ang tungkol sa mga bata nitong ilang oras? Nandoon na. Tinuro niya ang unan niya. Kinuha niya ang unan at nakita ang cellphone niya sa ilalim nito. Gayunpaman, naka-off ang kanyang telepono, at wala na itong baterya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kakapalit lang niya ng phone niya. Noong sila ay nasa kotse kanina, may natitira pang battery power ang phone niya. Hindi niya maiwasang isipin, ang baterya ba ay naubos dahil may gumagamit ng telepono? "May mga tawag ka," sinagot kita, pagtatapat ni Zachary. "Hindi ka naguguluhin ni Luna. Ikaw ay makakatulog ng matiwasay ngayon." Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya at aalis na sana. "Teka," sumigaw si Charlotte bago pansamantalang nagtanong, "Na-interrogate mo ba si Amanda?" "Ano sa tingin mo?" Bumalik si Zachary para harapin siya ng hindi maarok na tingin. "Anong sikreto mo? May gusto ka bang itago sa akin?" Para sa isang sandali, si Charlotte ay hindi makabuo ng mga salita, at ang tanging nagawa niya ay manginig sa pag-aalala. Siguradong kinausap niya ito, hindi siya ang uri na maaaring lokohin ng sinuman, at siya ay may ugali ng makarating sa ilalim ng lahat. Nang makita ni Zachary ang kanyang hindi mapakali na kilos, ibinaba niya ang kanyang tingin at bumulong, "Isang taong hindi mahalaga, parang hindi siya katumbas ng oras ko."
Ibig mong sabihin, hindi mo siya nakita. Maingat na tanong ni Charlotte. Dahan-daang naglakad si Zachary papunta sa kanya habang hinihinaan niya ang boses, "You were so passionate and refused para bitawan ako. Paano ko siya tatanungin?" Ako. Ang kanyang mga salita ay nagpapula sa kanya ng matingkad na pula habang ang mga imahe ng nangyari kanina ay nag-flash sa kanyang isipan. Para pigilan siya sa pagtatanong kay Amanda, gumawa siya ng inisyatiba. "Oh, aking kabutihan." Nahihiyang tinakpan ni Charlotte ang mukha niya, sana lumunin siya ng lupa doon at pagkatapos. Haha, isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Zachary nang makitang kaibig-ibig ang kanyang hangal na hitsura. "Mas matapang ka kaninang hapon kaysa ngayon," pang-aasar ni Zachary, "hindi ka lasing at hindi nakadroga, ngunit ikaw ay mahigpit at masigasig." Nang sasagot pa sana si Charlotte sa kanya, napagtanto niya ang sinabi nito. "Nakita mo na ako na nakadroga. Sa nakaraang 2 beses na nakipagtalik siya sa isang lalaki, na droga siya. Parehong beses, ito ay kay escort. Kung hindi siya si escort, hindi ba ako?" Natigilan si Zachary habang sinusumpa ang sarili sa kanyang puso. "Nadulas ako." Gayunpaman, mabilis niyang naalala ang kanyang sarili habang bumubulong, "Huling nakita kita sa sultry night. Hindi mo ba naaalala?" Oh, muntik nang makalimutan ni Charlotte na minsan siyang nilagyan ng droga ni Yolanda sa sultry night at nagkaroon siya na nagligtas sa kanya. Kaya walang kaina-hinala sa sinabi niya. "Pero paano ko mako-confirm na siya si escort? Maligo ka at matulog ng konti. Maaga pa naman." Sa pagkakataong iyon, tumayo si Zachary at nagsimulang maglakad sa malayo. "Huwag kang umalis." Bigla siyang niyakap ni Charlotte mula sa likod habang isinandal ang mukha sa likod niya. Marahan, bamulong siya, "Stay with me." Itinapon na niya ang kanyang dignidad sa ngayon. Kung tutusin, natulog na ito sa kanya. Maaari ko ring gawin ito sa lahat ng paraan. Ibang-iba ka ngayon. Kailangang aminin ni Zachary na ito ay isang side niya na nagustuhan din niya. Sa sandaling sinimulan niya ang anumang bagay, ang kanyang puso ay bumilis at hindi siya maaaring labanan ang kanyang nararamdaman. Anuman, alam niya kung ano ang tunay na layunin nito, at walang paraan na hahayaan niya itong gawin ito. "Gusto mo ba?" Hinalikan ni Charlotte ang tenga niya habang sinisimulan niyang hilahin ang shirt niya. Bakit siya nakasuot ng robe? Ang kanyang likod ay ganap na natatakpan, at hindi ko ito madaling tanggalin. "Ginagawa ko." Tumalikod si Zachary upang salubungin ang kanyang mukha habang mapusok siyang hinahalikan. Pagkatapos ay inipit niya ito sa kama. Hindi mapakali si Charlotte habang pilit na inaalis ng mahihina niyang mga kamay ang damit nito. Gusto niya upang silipin ang likod nito, ngunit kahit anong gawin nito, hindi niya matanggal ang damit na iyon sa kanya. "Nakakainis. Ako mismo ang gagawa." Pagkasabi noon ay hinubad ni Zachary ang kanyang bathrobe at itinapon sa isang tabi bago muling damaykit ang kanyang katawan sa kanya. Nang si Charlotte ay kinakapa ang kanyang leeg upang masulyapan ang kanyang likod, pinatay niya ang mga ilaw. "Bakit mo pinatay ang ilaw?" Bulalas ni Charlotte. "Maaari tayong mas malubog sa sandaling ito ay madilim." Kinagat ni Zachary ang kanyang tenga at inilok ang kanyang mga daliri kasama niya. "Tingnan mo ako." Ang kanyang ulo ay hindi namamalayan nang marinig ang kanyang mga salita. Sa dilim, siya ay isang mabangis na hayop na may kumap shining na mga mata at labis na pagnanasa. Sa mismong segundo na iyon, bigla niyang naisip ang gabi 4 na taon na ang nakararaan pati na rin ang oras na iyon sa sasakyan sa tabi ng dagat. Noon, ganito rin ang tingin ni escort sa kanya. Ang mga mata na iyon ay eksaktong pareho. Sigurado si Charlotte na dapat siya iyon. Huwag ka nang mag-isip ng ibang bagay. Ang mainit na hininga ni Zachary ay pumasok sa kanyang puso. Focus. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sinimulan niyang isawsaw ang sarili sa kanyang mundo. Ito ay isang gabi ng lubos na kaligayahan. Sumilip ang buwan sa bintana at naglagay ng anino ng gusot na katawan sa gilid ng kama. Ang init ng kanilang katawan at mabigat na paghinga ay naghalo upang bumuo ng isang magandang soneto. Hindi nagtagal, pinunasan ni Zachary ang mga alalahanin at iniisip sa isip ni Charlotte.
Ang kanyang intensity at kahibangan ay ginawa ang kanyang isip na maging blanko, at ang tanging nagawa niya ay sumandal sa kanya ng mahina. Nang marating na niya ang kanyang tuktok, si Charlotte ay walang kamalay-malay na bamulong, escort. Isang panginginig ang pumaibabaw sa katawan ni Zachary, at kumunat ang noo niya. Kinagat niya ang labi niya na para bang pinaparusahan siya at hindi hayaan mo siyang magsabi ng iba. Siguradong may mali sa isip ng babaeng ito. Hindi niya gusto ang isang makapangyarihan at dominanteng pinuno ng korporasyon. Sa halip, hinahanap-hanap niya ang isang escort. Gayunpaman, dahil iyon ang iba niyang pagkakakilanlan, naisip niya na walang kabuluhan ang pagseselos sa kanyang sarili. Kinaumagahan, nakahiga si Charlotte sa kama, malalim sa panaginip. Nagsimula lang siyang gumalaw nang nasalanta ng sikat ng araw ang mga bintanang may panel para tumama sa kanyang mukha. Kinusat niya ang kanyang mga mata, tumalikod, at nagpatuloy sa pagtulog. Pagkatapos ng isa pang pahinga, sa wakas ay gumapang siya mula sa kama ng masyadong maliwanag na ang sikat ng araw. Noon lang niya napagtanto na hindi nahugot ang mga kurtina kagabi. Ay, hindi. Ang sinumang nasa labas ay makikita ang lahat. Sa gulat, dali-dali niyang kinuha ang bathrobe sa sahig para takpan ang sarili bago hilahin ang mga kurtina. Noon niya napagtantong nakabihis na si Zachary. Umiinom siya ngayon ng isang tasa ng tsaa habang nakaupo sa hardin sa ibaba. Samantala, ibinaba ni Ben ang kanyang ulo sa pagsusumbong niya kay Zachary. Bakas sa mukha ni Zachary ang isang pambihirang nakakaaliw at masaya. Para siyang nanalo sa isang laban. Na parang naramdaman niyang may nakatingin sa kanya, lumingon siya para tumingin sa kwarto. Agad na hinawi ni Charlotte ang mga kurtina at lumayo sa bintana. Natulog na sila kagabi, pero nahihiya pa rin siya at kinakabahan. Sa katunayan, hindi niya alam kung paano siya haharapin. Ang iba pang mga problema ay nalutas na, at si Zachary ay tila hindi na siya maghuhukay ng mas malalim sa balita o tanungin si Amanda. Gayunpaman, hindi pa rin siya naglakas loob na dalhin ang mga bata. Paano kung hindi siya si escort? Ano naman, ramdam na ramdam niya ang pagpintig ng kanyang ulo sa mga iniisip lamang na iyon. May kumatok sa pinto, kasunod ang boses ni Reyna. Miss Wind, pwede ba akong pumasok? Pakiusap. Mabilis na inayos ni Charlotte ang kanyang magulong kama, na talagang isang magulong tanawin na pagmasdan. Pagkapasok ni Reyna, ang kasambahay sa kanyang likuran ay nagtulak sa isang serving cart habang ang isa pang kasambahay ay nagdala ng isang kulungan ng ibon. Nasa kulungan si Fifi, halos nakabaluktot na parang bola. Fifi, natigilan si Charlotte. Bakit ka nandito? Ito ay dapat na nasa aking bagong tahanan. Nag-aalala ako na si Fifi ay mamatay sa gutom sa bahay, kaya kinuha ko ito at dinala ito, paliwanag ni Reyna bago yumuko sa kanya. Ikinalulungkot ko na ginawa ko ito nang hindi mo na humihingi ng pahintulot mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Salamat. Hindi pa umuwi si Charlotte simula noong umalis siya kagabi. Kung hindi pumunta si Reyna para dalhin si Fifi dito, baka magutom talaga si Fifi dahil nakakulong ito sa loob ng hola nito. Kaya naman, nagpapasalamat siya sa mabait na kilos ni Reyna. At the same time, nag-alala siya na baka may mapansin si Reyna kapag pumunta siya sa bahay niya. Bagaman mayroon pa siyang oras upang mag-unpack pagkatapos lumipat, at ang mga gamit ng mga bata ay nasa silid pa rin, kung si Reyna ay lubusang dumaan sa kanyang bahay, madali niyang mahahanap ang mga ito. Don't worry, si Fifi lang ang dinala ko. Hindi ko nilabag ang privacy mo, ni ginalaw ko ang gamit mo, paninigurado ni Reyna, na tila naiintindihan ang mga pag-aalala ni Charlotte. Oh, haha, that's good to hear, awkward na tumawa si Charlotte. Mommy, agad namang lumiwanag si Fifi na kanina pa madilim nang makita si Charlotte. Ito ay ngayon ay ininda ang mga nasugatang pakpak nito at umiiyak para sa kanya. Fifi, pagkatapos ay pinakawala ni Charlotte ang loro mula sa hola at kinulong ito sa kanyang mga kamay bago ito hinalikan sa maliit na berdeng ulo. Mommy, miss you, tugon ni Fifi habang hinihimas ang ulo niya sa pisngi ni Charlotte. Sa lahat ng mga taon na ito,
hindi ito pinabayaan ni Charlotte sa bahay, hanggang kahapon ng maaga siyang lumabas ng umaga at hindi nakabalik sa gabi. Naipit sa hall, matagal nang naubos ni Fifi ang pagkain at tubig, at sa gabi ay umiiyak na ito sa gutom. Buti na lang at pinuntahan ito ni Reyna. I'm sorry, Fifi, nagkaroon ng emergency kahapon at hindi ka maasikaso ni Mommy sa oras. Mommy won't leave you behind ever again, paghingi ng tawad ni Charlotte kay Fifi. Sumagot si Fifi sa pamamagitan ng paggaya sa mga peking hikbi ni Ellie. Tinakpan pa nito ang mata gamit ang pakpak nito, na parang ang epitome ng paghihirap. Ang loro ay kaibig-ibig, bulalas ng isa sa mga katulong. Tama ka, haha, napangiti si Reyna. Ellie, Jamie, Robbie, Miss. Biglang ikan-away muli ni Fifi ang mga nasugatang pakpak nito habang sinisigaw ang mga pangalan ng mga bata. Hindi ito pinansin ng kasambahay habang nakatutok sa paglalagay ng almusal sa mesa. Gayunpaman, natigilan si Reyna nang sumilay ang masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Nang marinig ang boses ni Fifi, natarante si Charlotte habang nagmamadaling nagpaliwanag kay Mrs. Berry yan na mga bata. Lagi silang pinaglalaroan ni Fifi. Mommy, Mrs. Berry. Sa pagbanggit ni Charlotte kay Mrs. Berry, mabilis na isinigaw ni Fifi ang pangalan ni Mrs. Berry. Nagpunta si Mrs. Berry sa kanyang bayan. Agad na dinala ni Charlotte si Fifi patungo sa banyo. Sige, ihahatid ka ni Mommy para maghugas. Minsang isinara niya ang pinto ng banyo sa likod niya, pinaalalahanan niya ang ibon. Fifi, stop saying things nang hindi pinag-iisipan ito. Mapalala mo pa si Mommy. Ellie, Jamie, Robbie, malungkot na tili ni Fifi. Hiningi ko sa iyo na huwag nang sabihin ang kanilang mga pangalan, sigaw ni Charlotte, at siya ay isang segundo ang layo mula sa isang mental na pagkasira. Hush, and don't speak anymore. Ihahatid ka ni Mommy sa kanila. Ay, itinaas ni Fifi ang pakpak nito bilang kilos ng tagumpay. Hindi talaga ako mananalo sa'yo. Napabuntong hininga naman si Charlotte. Kailangan niyang humanap ng paraan para madala si Fifi kay Mrs. Berry at tingnan kung si Ellie ay gumaling na sa kanyang sakit. Gising na ba siya? Biglang umalangaw ang boses ni Zachary mula sa labas. Oo, nagpunta si Miss Wynne sa banyo, magalang na tugon ni Reyna. Sinenyasan ni Zachary si Reyna at ang kasambahay na lumabas ng kwarto. Nang marinig ang boses nito, mabilis na naghilamaw si Charlotte bago inilagay si Fifi sa bathtub. Tahimik, siya bamulong, huwag kang maingay. Babalik din si Mommy. Pagkatapos ay lumabas siya ng banyo at isinara ang pinto sa likuran niya. Akala ko nagtatago ka ng isang lalaki sa banyo kung hindi ko alam, pagbibiro ni Zachary nang makita niya ang palihim niyang galaw, isa lang itong loro. Kabanata 230. Mahilig itong tumae sa mangkok ng almusal, nakangiting sabi ni Charlotte. Well, we'll have to make the bird into stew then, walang pakialam na sagot ni Zachary. Ano, bulalas ni Charlotte, hindi pwede, pamilya ko ito. Kalokohan, pinanlakihan siya ng mata ni Zachary. Halika na at mag-almusal ka. Lumapit si Charlotte sa mesa, at nagningning ang mga mata niya nang makita ang masaganang pagkain. Samantala, kumakalam ang sikmura niya na nagpapaalala na hindi siya nakakain ng kahit ano sa buong araw kahapon. Nang makaupo na siya, inabot ni Zachary sa kanya ang isang set ng kubyertos bago siya umupo sa isang upuan upang panuurin siyang kumain. Si Charlotte ay isang babaeng ipinanganak na may pilak na kutsara. Gayunpaman, upang mabuhay sa mga nakaraang taon, siya ay nagkaroon na natutong kumain ng mabilis hanggat kaya niya upang makabalik sa trabaho ng mas maaga at mapakinabangan ang kanyang sweldo, kaya, hindi na siya matikas na ninamnam ang pagkain tulad ng dati niyang ginagawa. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang table manners ay tila kakilakilabot sa iba. Gayunpaman, nakita ni Zachary na makatotohanan ang kanyang pag-uugali. Bukod dito, si Charlotte ay isang magandang babae, kaya maganda siya kahit na ano ang kanyang ginagawa. Sa katunayan, she portrayed a silly kind of cuteness. Hindi ka ba kumakain?
Dinilaan ni Charlotte ang kanyang labi habang pinapasa ang isang kutsarang ginisang kabute kay Zachary. Nag-almusal na ako. Nais ni Zachary na lumayo sa pagkain, ngunit habang ang kanyang kamay ay umaaligid pa rin sa hangin, siya yumuko para kainin ang mga kabute. Masarap sila, hindi ba? Humajek-hik si Charlotte. Hiem. Tumango si Zachary bago siya sumimangot at tumayo, handa nang umalis. Anong problema? Natigilan si Charlotte habang pinagmamasdan siyang maglakad palayo. Ano bang nagawa kong mali? Nang wala na si Zachary, biglang naramdamang nababagsak at walang laman ang silid. Nawalan ng gana, ipinatong ni Charlotte ang kanyang baba sa kanyang palad habang inaalala ang nangyari. Ano bang nagawa kong mali? Bakit bigla niya akong sinimanggutan? Hindi ba't pinakain ko lang siya ng mushroom? Allergic ba siya sa kanila? Habang malalim ang iniisip ay pumasok si Reyna nang may kumatok. Miss Wind, dinalhan kita ng charger. Hayaan mong e-charge ko ang iyong telepono. Salamat. Pagkatapos ay nagpa siya si Charlotte na subukan ng tubig. Dr. Langan, iniisip kong lumabas para sa isang lakad. Sige, I'll arrange your transport, sagot ni Reyna. Pauwiin mo na lang ako. You don't need to worry about the other things after that. Balak ni Charlotte na umuwi muna. Pagkatapos noon, at nang hindi nalalaman ni Zachary, gagawin niya ito na sumilip sa nayon. Oo naman. Isang matamis na ngiti at tango ang ibinigay sa kanya ni Reyna bago siya umalis. Sa sandaling umalis si Reyna, agad na binuksan ni Charlotte ang kanyang telepono. Mayroong hindi mabilang na mga hindi nasagot na tawag, natanggap na mga tawag, at kahit na hindi pa nababasang mga mensahe. Kabilang sa mga missed call ay ang mga mula kay Mrs. Berry, Michael, at Luna. Gayunpaman, ang tanging tawag na kinuha ay mula kay Luna. Sa pagsilip sa oras, napagpasyahan ni Charlotte na sinagot ni Zachary ang tawag ni Luna para sa kanya para balaan ang huli tungkol sa isang bagay. Tumagal lang ng 10 segundo ang tawag na iyon. Sa kabilang banda, hindi niya sinagot ang mga tawag ni Mrs. Berry at ni Michael. Bukod dito, ang lahat ng kanyang mga mensahe ay nasa kanilang hindi pa nababasang estado, at hindi nag-click si Zachary sa alinman sa mga ito. Sa pagkakataong iyon, nakahinga ng maluwag si Charlotte bago siya muling nag-igting. Ay, hindi, nakita niya sana sa akin ang mga larawan. Pagkatapos ay mabilis siyang nag-click sa gallery ng kanyang telepono, at napagtantong wala na itong laman. Naisip niya na kakapalit lang niya ng bagong telepono kahapon, sa makatuwid, mayroon lamang siya ilang larawan ni Fifi sa bagong telepono. Salamat sa Diyos. Kung ginamit niya ang kanyang lumang telepono kahapon, maaaring natanto ni Zachary ang lahat ng makita niya ang mga larawan niya at ng mga bata. Sa kabutihang palad, ang kanyang sikreto ay ligtas pa rin sa ngayon. Upang maprotektahan ang kanilang sarili, dapat na inilihim ni na Amanda at Luna ang mga bata. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging mas mapanganib para sa kanila kung ailahad nila ang impormasyon ngayon. Hanggat inilihim nila ito, mag-iingat si Charlotte sa kanila at mapipilitang makiusap kay Zachary para palayain sila. Sa mga isiping iyon, muling gumaan ang pakiramdam ni Charlotte. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay alamin kung si Zachary ay si escort. Susunod, kailangan niyang alamin kung may kinalaman siya sa kanyang ama na kamatayan. Kung siya si escort at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama, wala siyang balak na ibunyag sa kanya ang lihim, na maaaring humantong sa isang masayang pagsasama-sama ng pamilya.